Paano nga ba magsimula ng negosyo? Okay, dun sa una kong vlog is na-discuss ko dun kung ano ba yung mga qualifications ng isang negosyante or ng isang aspiring entrepreneur na tao. So ngayon, kung ikaw ay sa tingin mo is kaya mong pasukin ang mundo ng pagnenegosyo, so ang vlog na ito ay para sa iyo. So stay tuned and sure ako na malaki or madami ang matututunan mo sa videos na ito. So guys, ako nga pala si Nice, ang babaeng contact na mayroong negosyo na computer store dito sa Cavite. Kung nakikita niyo po doon sa inyong ads or may biglang may pumapasok sa inyong Facebook na ads na pautang na computer, so kami po yun. Kung ikaw ay gustong mag-inquire sa amin, mag-text ka lamang. Hindi ka mag-text, tumawag ka lang or mag-inquire ka sa amin at marami ang aming sales na pwedeng mag-assist sa inyo. Okay, so let's begin sa topic. But wait, bago ko i-discuss sa iyo paano nga ba makakapagsimula ng negosyo, is gusto ko mag-share ng something valuable na mga experiences ko kung paano ako nakapag-start ng isang negosyo. So dati kasi, actually, naiisip ko dati, high school pa lang ako, as in, gustong-gusto ko na talagang magnegosyo, and I think may capacity talaga ako sa pag-sales. Ngayon, ang problema kasi dati, iilan lang yung talagang established na mga negosyante, di ba? So parang feeling ko, kapag dadating or iisipin ko na ako ay kailangan mag-establish sa isang negosyo, feeling ko hindi ako pasok doon kasi feeling ko mayayaman lang yung may pa-BIR, may sariling pwesto, may mga DTI, yung mga nakikita mo sa establishment. So feeling ko, yun ay pang mayayamang tao lamang at feeling ko mahirap yung ma-achieve. So feeling ko talaga is sobrang hassle yung mag-put up ng isang negosyo. Pero nagbago yun nung ako ay magkaroon na ng sariling pera. So dahil matigas ang ulo ko and pilingera ako, nag-start akong mag-put up ng negosyo na feeling ko talaga is kasi naka-align ako sa pagiging negosyante. Kasi yung mga na-discuss ko na qualifications, talagang nakikita ko yun sa sarili ko. So ang solution, ang naging transformation is, nagkaroon talaga ako ng sariling negosyo na nakarehistro, naka-BIR, alam mo yun, ano pa ba, mayor's permit, even barangay, meron. So, proud na proud ako sa sarili ko nung unang-unang makuha ko yung lisensya or mayor's permit na meron ako bilang isang negosyante. Feeling achieved or parang nag-level up ako, feeling ko. Okay, so balik tayo sa main topic natin. Paano nga ba makapagsisimula ng isang negosyo? Diba? So, unang-una, para makapagsimula ka syempre ng isang negosyo, is mayroon kang malupit na produkto. Diba? So, kung wala ka namang malupit na produkto, it's either baka magpa-franchise ka. Pero mas maganda sana is meron ka talagang sariling produkto na maipagmamalaki mo. Ngayon, paano ba natin masasabi na malupit na produkto ito? Baka naman since produkto mo, kaya feeling mo is malupit yung produkto. So, dapat kasi nagkaroon na tayo ng research or nakapagpa-test na tayo sa public or minsan kasi yung iba yung mga nakakapag-online selling, ini-start nila dun eh. Halimbawa, nagluto sila ng kung ano-ano dyan and then nakapagpa-order na sila. So, feeling nila lumalakas na yung demand ng kanilang product. So, dun nag-i-start yung talagang gusto na nilang gawing isang license yung kanilang business. Kaya, mag-i-start na sila ng negosyo. Okay? So, unang-una, ano nga ba? So, dapat meron kang malupit na produkto. So, next. Once na alam mo na meron ka na talagang ibebenta, so ang kasunod niyan is, syempre, business plan mo. Kailangan, at least, na-check mo na or nakapagawa ka na ng, dito kasi papasok yung yung dapat meron ka na talagang budget. Kasi unang-una, kailangan mo ng pagpa-permit. So, magkano ba yung magiging startup capital mo? So, hindi basta-basta mag-i-start ng negosyo na alam mo may produkto ka, pero wala ka naman pang capital. So, dapat, yung business plan mo, kasama dun yung budgeting mo, yung mga, let's say, halimbawa,
dapat meron ka ng business name, business logo, yung mga mission and visions ninyo, o kaya yung business strategy mo, and then marketing. Paano mo ba ibinibenta yung iyong produkto? So, yun ang kasunod doon. So, una, meron ka ng malupit na produkto. Sumunod is nagkaroon ka na ng business plan. Sumunod dyan is yung struktura ng iyong negosyo. Ikaw ba ay single proprietorship? Or may partnership ka ba? Or kayo ba ay corporation? Kasi kung halimbawa, single proprietorship lang, so doon ka lang sa DTI pupunta. Pag naman partnership at saka corporation, syempre sa SEC ka naman magpaparehistro. So sunod, after mo na makakuha ng DTI or makakuha ng SEC, ang kasunod niyan is, pupunta ka naman ngayon ng BIR. Actually, BIR and mayor's permit, pwede siyang sabay. Pero syempre, kung mag-isa ka lang nag-aasikaso, so alin yung pinakamalapit sa iyo. Pero ang importante kasi sa BIR is hindi siya dapat lalampas ng at least 1 month. Kasi kapag ka 1 month na, saka mo palang aasikasuhin yung iyong BIR, baka magkaroon ka ng penalty. Based sa experience ko, ganun ang ginagawa namin. Okay? So, after mong ma-secure yung permit mo sa DTI or sa SEC, sa BIR, and sa mayor's permit, ang kasunod na niyan is yung mga special na mga permits na required dun sa business mo. So, depende kasi kung anong business yan. So, kagaya namin, we are selling computer parts and accessories. So, required kami na magkaroon kami ng license, permit sa optical media board. So, kung halimbawa, tungkol naman yan sa drugs and food, so, syempre, meron ka dapat na special permit from DOH. So, yung mga ganon, yung mga special clearances or mga licenses pa, dapat naiintindihan mo kung ano yung cover dun sa iyong put up na negosyo. I-research mo yun kung ano pa ba. So guys, kung talagang gusto nating maging isang lisensyadong negosyante, so pagdadaanan talaga natin yung mga bagay na yan. And I think mas fulfilling naman na nagnegosyo ka na alam mong ikaw ay legal. Compared dun sa palagi kang nag-iisip, baka mamaya kasi mataxmap ka or mapuntahan ka bigla ng BIR. Mas matinding problema kasi yung kakaharapin mo kung sakaling mahuli ka ng BIR na nagnenegosyo na wala ka, na hindi ka registered sa BIR. Okay, so importante pa rin yun. And iba yung feeling na legal ka kahit saan ka pumunta. Parang, I don't know. At saka, actually, palagi mo siyang naipagmalaki sa mga client mo. We are registered, ganyan, kita nyo naman po, registrado kami, at talagang nagnenegosyo kami ng tama. So, something na nakaka-proud of din yun. Although, mahirap naman na makuha. Pero sa una lang naman yan, once na naging smooth na nakuha mo na, wala na, mani-mani na. And, ang kagandahan, by the next time na gusto nang magrehistro ulit ng panibagong negosyo, so madali-dali na sa iyo na asikasuhin ulit yung ganun or pagdaanan yung ganung proseso. Okay guys, so yun lang. So, thank you so much sa pakikinig ninyo or sa panonood niyo ng videos na ito. So, comment down below kung mayroon po kayong gustong topic na ma-discuss natin dito. So, kung nagustuhan mo itong video na to, so huwag kong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-follow sa aking page. I-share nyo rin po itong ating video para po marami pong mga kagaya natin ng mga aspiring or mga gustong magkaroon ng negosyo or mga negosyante, future negosyante ang makapanood ng video nito at alam ko malaki po ang may itulong sa kanila. Yun lang po at maraming salamat. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye-bye!